Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Hunyo 2026 anyong at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Diyan sa Pilipinas ay 9:30 ng gabi. Opo, dito naman ay alas 6:30 ng umaga. Ah, ano ba sa Espanyol yung 9:30? Alas 9:30 ng gabi. Opo, kaya ito maa-upload ko po ito mga alas 10 na ng gabi. More or less araw-araw po 'yan sinisikap ko na mag-vlog ng ganyang oras. Ah, ang title ko po ngayon mga kababayan, mga minamahal ay ito nakita ko kahapon si Cayetano at saka si Padilla nag-order na ang ombudsman order to respond to obstruction of justice. Ayan po. Ombudsman po, ombudsman ang humihiling kasi kung sila special prosecutor po yan yung ombudsman, hindi po ordinary na prosecutor yan. Special prosecutor po yan na pinare-responde nila o pinai-explain nila ito si Cayetano at saka si Padilla. Patungkol po yan dun sa pagtakas ni Bato de la Rosa. At saka si Aplaska, yung itinalaga nila na bagong chief security siguro yan o siya ang bahala dyan. Kaya lang po, yung naobserbahan ko yan, nung mga pangyayari na yan, nung dumating si Bato de la Rosa po dyan, ay parang sinaniban ng demonyo ang Senado. Opo, parang sinaniban. Ako po ay nanonood ako dyan dati. Nung si Drilon pa ang presidente. Opo. Kasi nga ay na-assign ako dyan o nag-apply ako dyan as project management nung Senate transfer, natanggap ako dyan at hinawakan ko yung electrical at saka later on yung air conditioning, hinawakan ko yan kasi nung nagtatrabaho ako dyan ay electrical lang yung yung hinawakan ko, pero nung nag-take ako ng board naman ng mechanical, nakapasa ako. Kaya ay agad nang umalis yung yung mechanical. Sabi niya, tapos na ang project natin. Sabi niya, alis na tayo, Simon. Ay ako ang naiwan. Dalawa kami ng civil engineer. Pero umalis na rin ako later on kasi wala na talagang trabaho Nanonood na nga lang ako dyan sa Senado ng nila doon sa session hall. Kung minsan pumapasok pa ako doon sa doon sa radio room nila Yung likod po niyan, yung yun yung naandun ng control ay pinakahuling pinakahuling kontrata. Yung sound system nila dyan, grabe po yan. Grabe. Yun hindi ko nakita na may ganyan. Kahit na sila John Osmeña nakikipagdebate, si Serge Osmeña o kaya ang boss namin dyan dati kasi siya ang may hawak ng Senate transfer, si John Magsaysay. Mechanical pala yun, mechanical engineer. Siya ang may hawak sa amin. Under naman ako sa C&D Consulting, Sita Dinglasan Consulting. Mahigit 1 taon din ako dyan.
Diyan sa Senate transfer. Kagagaling ko ng Saudi ay nag-apply ako dyan, ay tinanggap naman ako. Oo. Basta wag ka kanyang aalis ha, sabi nung nag-interview sa akin. Ay, kasi patapos na ito, sabi niya. Oo, kako, hindi ako aalis. Yun nga, no? Pero yung kwan na ay isa-isa nang umaalis kasi tapos na eh. Ngayon ay yun nga, para silang sinaniban ng kwan ng demonyo. Amak po si Bato de la Rosa palakad-lakad dun sa sessional. Hindi ginagawa yan dati. Palakad-lakad at sumisigaw. Parang, aywan ko ano yung sinasabi niya. Sinisisi niya ata ang gobyerno. Bakit niya sisisihin ang gobyerno? Siya ang nagtatago, hindi ba? O siya ang may kaso. Siyempre, huhulihin siya O, ayan po At saka, nung bandang huli, umiksi na naman si Robin Hood Padilla na huwag daw siyang sigawan. Kinumpronta niya si si Kiko Pangilinan. Aba sa isip-isip ko ay debate yan Hindi ba? At saka hindi naman siya ang sinasabihan doon. Pero pinipilit niya, ayaw daw niya na makita ng mga anak niya na sinisigawan siya. Di mag-resign siya dyan, hindi ba? Kasi debate po yan Kung minsan hindi mo maiwasan na itaas yung pananalita mo. Pero pinanood ko po yung kwan, hindi naman ang sinabi lang ni kwan ay I have the floor. I have the floor. I have the floor. Mr. President, I have the floor, hindi ba? Ayun na nga, parang sinapian sila ng demonyo. At nung bandang huli, pati yung Sergeant at Arms ay sinisigawan na nila. Opo. Nakikitrabaho lang yun Kasi nga, pinalitan na nga nila agad Pinalitan nila. Pero automatic pala yan. Pag nagbago ang presidente, on that very hour, hindi ba? On that very day, ayun na. Kaya kako, hindi tatagal yan Gumawa po ako ng vlog, hindi tatagal yan. Kasi yung iba, tahimik lang pero alam nila na, ano itong nangyayari ngayon dito? Hindi ba? Mayroong isang senador na ayaw daw siyang sigawan. Bakit ganun? Debate po yan Hindi ba? Siyempre, paliwanagan dyan. Ngayon, kung kinukuha niya ang oras mo, kung may time kang 5 minutes, kinukuha niya, at may time naman na 5 minutes yung isa para magsalita at sumusobra siya, yun, magdeklamo ka. Pero yung, huwag mo akong sigawan, wala yan, walang kwenta yan. At ayan na nga ang nangyari sa Senado, hindi ba? Ngayon, ay pinalaya pa nila si Bato de la Rosa. At bakit naman hindi palalayain? Lahat po ng tao lahat ng vlogger na matitino na nakikita ko, pinag-aralan ko yung mga reason. Yung mga vlogger na may reason talaga o yung mga vlogger na malapit sa katotohanan, lahat po nagkaklamor na hulihin na yan si Bato de la Rosa pati ako, nagkaklamor din ako hulihin na yan. Kaya nga, pinatakas nila. Hindi ba? Alam nila yan. Of course, may mga binabayaran silang vloggers na hindi naman makapagpaliwanag. Hanggang ngayon, hindi nila maipaliwanag. Hindi ba? Kaya wala sila sa katuwiran. Kaya nga ito ay umabot na sa ombudsman ngayon. Special prosecutor po yan. Siguro bago dalhin sa Sandigan Bayan. Kasi special court din ang Sandigan Bayan para mabilis ang paglakad ng kaso. Created po yan noon pa sa Sweden, sa Switzerland, yung mga European country, create nila yan kasi nga napansin nila ang bagal o natatakot ang mga ordinary prosecutor at mabagal talaga.
Ngayon ay nag-create sila ng sandigan, which is the special court, at saka ombudsman, which is the special prosecutor. At noong pa yan ay sari-sari na ang ginagawa nila dyan. O, noon yan, ang tawag sa kanila sa ibang bansa po, champion of the people o representative of the people. Ini-elect po yan dati. Aywan ko kung hanggang ngayon kung ini-elect yan sa Sweden, Switzerland, yung, aywan ko, Netherlands ba yan? O, mayroon silang ganyan Ang tawag nila ay representative of the people o champion of the people o yung bantay, ang tawag nila diyan bantay. At dati yan na andun sa assembly nila, doon sa representative. Pero ngayon ay tinanggal na nila, ay yan na nga, ginawa nilang prosecutor. O, hindi ba? Special prosecutor. At yan naman ang ginaya natin, hindi ba? Gaya-gaya lang naman kasi yan Hindi ba? Huwag niyong sabihin na galing sa atin yan. Hindi po. Gaya-gaya lang yan. Matagal na yan. Pero na-implement nila doon. Kaya nga ngayon ay yung corruption sa kanila nagpapakamatay po pag nahuli Nahihiya. Ginaya natin, hindi naman natin ginaya yung mga isinulat nila. Bakit sila nagkaroon ng ganon? Nung si Samuel Martires ang naging ombudsman, ay special prosecutor po yan anong pinagagawa? Pinalaya, hindi ba? Pinalaya. Pinahina ang kaso ni Joel Villanueva, hindi ba? At kaya pala ito si Joel Villanueva, malakas ang loob na wala na akong kaso. Sabi niya, wala na akong kaso. Ayun pala, in the middle of the night, hindi ba? Hindi natin nalaman, dinismiss o pinahina ni Samuel Martires. Ayan po, hindi po nagagawa yung trabaho ng special prosecutor. Kasi nga, hindi nila siguro binasa ang history. Basta mayroon lang ganun. Katulad din yan sa yung separation of church and state. Hindi nila binasa kung bakit ganun Hindi nila binabasa, basta mayroon lang ganun, hindi nila alam. Kaya nga ngayon ay si Kibuloy, hindi ba? Si Kibuloy ay gusto maging presidente. At si Duterte naman, gusto naman maging spiritual, yung magtatayo daw siya ng sarili niyang relihiyon. Ayan po pinagsasama yung katulad yan ay pati nga ito si Eddie Villanueva, hindi ba gusto nang sumalib hindi ba? Sumalib kay Duterte Ayan po at yung Iglesia ni Cristo ganon na rin, hindi ba? Nasamantalang sinabi na separation of church and state. Kasi nga pag nag-combine yan o pag nagsama yan ay napansin nila dihado ang tao. Nadidihado ang tao kasi nga sila mag-aayusin nila yung kaso Kaya isiparit yan, sabi nila. Yun ang hindi nila alam na nagreklamo na yung mga framers of the US Constitution. Sa US po nanggaling yan Nagreklamo na sila kasi nga ay nung naandun sila sa Europa, doon sa Europa po, doon nanggaling yan Ay bakit sila ay inaasunto ng gobyerno tapos sila ay inaasunto pa rin ng church. Kaya ang sabi nila ay tika muna ay isiparit yan. Dapat isiparit. Ayun. Hindi pwedeng mag-combine lalo na sa resources. Hindi ba? Kaya nga lang ngayon ay iba Hindi nila inaaral yung aral. Bakit ganun? Katulad ito, yung ombudsman, si Martires. Ano bang purpose niya dyan? Nilagay ba siya dyan para lang palayain ang mga may kaso? Hindi ba? May kapangyarihan po yan Siya nga ang tumitingin ng mga ebidensya Prosecutor nga Ay paano kung iibahin niya yung mga deklarasyon? Adi hindi mananalo, hindi ba?
iiba-ibahin lang yung deklarasyon ng mga testimonya o itatago yung mga dokumento o iwawala-wala, hindi ba? Wala na mangyari sa kaso Pero ito ngayon, natutuwa po ako dahil ang ombudsman ay pinapaliwanag ng itong dalawa. Opo, dalawang tao. Ito nga, tatlo pala sila. Kasama si Aplaska, si Padilla at saka si Cayetano. Ayan po. Kasi nga ay grabe naman yung ginawa nila, hindi ba? Yun na nga ang tawag ko dyan Parang nasapian sila, hindi ba? Nasapian sila ng demonyo. At hindi lang yan. Pati nung matapos nilang pinalaya, demonyo pa rin Demonyo pa rin ang mga nila O kalukuhan ang mga reason nila. Wala daw batas. Wala daw court order. Local court order ang hinahanap nila. Ay edi naglulukuhan sila yan, hindi ba? Hindi ba? Kaya nga nung araw na nga yan ay pinalabas na ng ICC. Mayroon ng order yan. Sa television iplinas yan, sa YouTube, hindi ba? Napilitan ilabas. Kaya nung pinalaya yan ay alam na ng taong bayan. Ay sino ang nagpalaya? Ay si Robin Hood Padilla, hindi ba? Siya ang nagsakay, hindi ba? At ako, yung nagpasok dyan, naniniwala ako sa intelligence gathering ng ibang senador dyan. Naniniwala ako na ang nagdala dyan ay ito si Cayetano. Si Alan Peter. Hindi, si Kwan. Yung sasakyan ni Kwan. Sasakyan ng kapatid niya. Naniniwala ako doon kasi nga yung mga sasakyan ng mga senador dyan, kahit na ilan yan, tatlo yan, kilala. Ay bakit nung bandang huli ay nagmagaling na si Pia na hindi ako, sabi niya. Si Alan, yun, inamin naman ni Alan, ay pero ganun din yan Kilala po ng mga tao dyan kung kanino sasakyan yan. Hindi pwede magkamali. Kaya nga lang ay kung inamin na ay puro kademunyuhan, hindi ba ang alam puro kasinungalingan. Pero mautak yan si Kwan, mautak yan si Cayetano, yan si Peter, si Alan Peter. Ang madidiin dito ay si Robin Padilla at saka yung mga staff niya. Ang alam ko dalawa Ang kasamahan niya isang tsuhin niya at saka isa yung chief security niya ata yan o yung staff niya. Ay delikado sa dyan kasi nga gumamit sila ng sasakyan. Additional po yan na bayad o additional na kaso o additional na yung bigat ng kaso yan. Gumamit ka ng sasakyan para yan na nakipagpatayan ka, suntukan lang, ay okay lang yun. Ay kung gumamit ka ng punyal, hindi ba? O gumamit ka ng baril, ay matindi po yan. Yan ang sinasabi ko. Ay pulis ang nagsasabi sa akin ng ganyan Basta gumamit ka kanya ng kwan, ay intentional na yan. Sabi ng ganun hindi ba? Gumamit na sa sasakyan. Adi intentional na yan, hindi ba? Ay ayan po At ito po kahit na ba ang sabihin nila ay walang kwan, walang local court order, ay ito kwan ko lang ito itong nangyari kay Ibat Adan. Hindi nyo siguro alam, ang sinabihan lang ay si Adan na huwag mong kakainin yan. Yang prutas na yan. Kasi pag kinain mo yan, on the day, sabi gano'n, on the day you eat of it, you will surely die. Ayan po ang sinabi sa kanya. Sino ang sinabihan? Si Adan. At ito nga, naandyan yan pero ang pinarusahan, dalawa na sila, hindi ba? Bakit hindi sinabi ni Adan na ni Eva? Dapat sinabi ni Eva, hindi ko alam. Pero ina-assume yan na ikinwento na rin ni Adan dun sa asawa niya. Mabilis lang po kasi wala na akong oras Genesis 2,
verse 16 hanggang 17. And the Lord God commanded the man. Hindi ba? The man, hindi ba? Genesis 16 lang po ito, ha? Genesis 16, ha? And the Lord God commanded the man, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day, hindi ba? For in the day that you eat of it, you shall surely die. Ayan po, siguradong mamamatay ka. Ayan po ang sinabi. Kanino? Kay Adan. Kailan ginawa naman ito si Eva? Sa 22 na verse 22 hanggang 23. Adi, hindi niya alam yan. Hindi siya ang sinabihan. Kasi verse 22, dito siya ginawa si Eva Genesis 2, verse 22, 23. Then the rib which the Lord God has taken from the man, yung tadyang, hindi ba? Hinugot lang sa tadyang yung babae, galing lang sa tadyang ni Adan. Ayan po, may kanta po na ganyan. Babae, hindi ba? Yung kanta, hindi ba? Na dapat ay hindi raw intindihin yan kasi galing lang sa tadyang ng lalaki. May kanta po na ganyan na huwag mong problemahin yung babae kasi yung babae, sabi niya, ay galing lang sa tadyang ng lalaki. Ayan po. Akala ko noon nagbibiro lang yan pero nung nabasa ko na ang Biblia ay totoo pala ito. Ayan po, no? Then the rib which the Lord God has taken from man, He made into a woman. Ayan po, di ba? Kaya iisa yan hindi ba? Iisa po sa mag-asawa, bagamat dalawa sila, ay iisa ang bilang ng Panginoon. Hindi ba? And He made, sa iba po and He made him a woman. And He brought her to the man, and Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because he was taken out of man. Ayan po, hindi ba? Verse 22 lang po yan, hanggang 23. Pero, yung sinabihan ay doon sa verse 16. Si Adam lang ang sinabihan. Ngayon, sa Genesis 3, chapter 3 na ito, verse 2 hanggang 4, ay ito ay alam natin ang istorya, hindi ba? Kumain si Eva kasi nilinlang siya. Ito, and the woman said to the serpent, kasi sabi ng serpent, sinabihan ba kayo kanya ng Diyos na huwag kainin yan? Sabi naman niya. Ito and the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, nor shall you touch it, let not you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Ayan po ang sinabi ng serpent. Hindi ba? At nalinlang niya si Eva na kumain nun. Ayan po ang istorya dyan. Ngayon, kahit na hindi sinabihan o hindi personal na sinabihan, kasi hindi naka-record po ay ina-assume na po na sinabi na ni Adan doon sa kanyang asawa na huwag kang kakain yan. At ang demonyo po ay ganyan Kung sino yung walang alam, di ba? Kung sino po yung hindi sinabihan, yun ang unang lalapitan para lukuhin Parang ganito kay Robin Hood Padilla. Bakit siya ang naghatid palabas? Hindi ba? Ay kasi nga wala siyang alam sa batas At tinatansya ko po ngayon, pagbabayaran niya yan. Pagbabayaran niya. At yan po ang panalangin ng mga vloggers na may mga reason. Opo, tinitingnan ko po yung mga yung mga vloggers Yung may matitino, yung may mga reason o yung malapit sa katotohanan, iisa ang hiling nila sa Panginoon. Ibilanggo na yan. Hindi ba? At ito nga,
Kaya kinuha ko ito, ang nilalapitan po ng demonyo talaga na lukuhin, yung mga walang alam. Katulad yan ito si Iba. Siya ang unang nalinlang. Kasi nga hindi siya ang sinabihan eh. At ayan naman, pinaliwanag ko na sa inyo, hindi ba? Yun lang muna ako, doon muna ako hindi siya personal na sinabihan. Hindi siya ang sinabihan na huwag kang kakain yan. Pero ina-assume na yan na paulit-ulit sinasabi sa kanya ni Adan. Ayan po. At ganoon naman ito si Robin Hood Padilla. Ano ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano? Ay wala namang ganyang local court order. Ayun na rin ang sinasabi ni Kwan. Ay kaya ba niyang pangatawanan yan? Ay hindi po. Kasi nga ito kahit hindi sinabihan si Kwan si Iba pinarusahan din ang unang pinarusahan ay yung ahas. Yung serpent. Hindi kinausap, hindi na nagpaliwanag kasi demonyo yun hindi ba? Demonyo yun In your belly you should go all the days of your life. Yun po ang sinabi sa serpent. Hindi ba? Lalakad kang ang gagamitin mo sa paglakad mo ay ang iyong tiyan. At yan naman po ang ginagawa ngayon ng mga tao na na-impluensyahan ng demonyo. Yan ang ginagawa nila. Ano ang nilalakad nila? Puro salapi, hindi ba? Puro laman lang tiyan. Tignan nyo po si Defensor. Bakit nagtayo siya ng ganun? Na mga kitty bar na mayroong prostitusyon na kung ano-ano na yan. Kasi nga pira At yan po ang nilalakad nila ngayon. Para maintindihan nyo po kung ano itong iniistorya ko sa inyo. In your belly, you should go. Bakit? Ahas ba yun? Hindi. Demonyo yun. At kasama na dyan, yung mga na-impluensyahan ng demonyo na ang nilalakad nila ay puro mga salapi, kayamanan, hindi ba? Kapangyarihan. In your belly, you should go. Ayan po ang nilalakad nila, hindi ba? Kaya nga ngayon, ito si Defensor ay nasasalang na naman ito Yung sana tatalakayin ko ngayon na si Defensor ay lahat ng pamilya na may asunto na qualified human trafficking kasi nga nagtayo sila ng ganun. Hindi ba? Ay ano naman di ko na i-discuss dito yung parusa sa babae at saka parusa doon sa lalaki ang parusa lang doon sa lalaki ay yung lahat ng iyong kakainin ay sa iyong pawis manggagaling. Yun po ang parusa. Kaya nga ngayon tayo nagtatrabaho, hindi ba? Nagtatrabaho tayo para lang may makain. Ayan po ay parusa po yan hindi ba? At saka yung kamatayan, namatay hindi ba? In the day, ay namatay ba siya in that day? Hindi po Pero iba po ang day doon sa langit o doon sa paraiso, iba May nakasulat po, aywan ko lang kung totoo, a day with the Lord is like 1,000 years here on earth or vice versa. Ang paningin po ng Diyos sa 1,000 years dito sa mundo is like a watch in the night. Para lang naggwardya ka, hindi ba? Gwardya ka ng isang kumpanya, naggwardya ka. Para lang ganun daw yun ang description po. Kaya nga, ay umabot po ng almost 1,000 years si Adan, 930 years. Nabuhay si Adan. Hindi ba? Ay kasi nga, in the day, hindi ba? You will eat of it, you shall surely die. Ay namatay ba siya? Ay hindi po Nagkaanak ka hindi ba? Ang dami, hindi ba? Ay kasi nga, 930 years. Kasi nga, mayroon nung a day with the Lord is like 1,000 years here on earth. O kaya, is like a watch in the night. Hindi ba? Naggwardya ka lang, hindi ba? Uuwi ka na. Hindi ba? Ganun lang Hindi ba? Pero nga, dahil sa kasamaan po ng tao, dahil wala nang iniisip ang tao kung hindi pera, hindi ba? Wala nang iniisip, binabaan ng Diyos ang
ang edad ng tao. Ginawa na lang 120 years. At ngayon ay halos wala nang umabot ng 100 years. Di ba? Kasi nga sa kasamaan po ng tao. Ayan po. Kaya nga, maniwala po kayo sa sinabi ni Jesus Christ. Na man commits sin because man is slave of sin. Ayan po. Hindi ba? Na parati kong nililitsure dito. Pero wala na po akong oras at sana po sa ating pakikinig ay dinadalayan ko po bago po ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po. Bukas siguro talakayin ko yung si Mike Defensor na yung kaso, sige po, at hanggang dito na lang po, salamat po.